Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon at sumusubaybay sa ating ika-34 na yugto ng CLF 40 Day Prayer and Fasting for the Nation. Ngayon po ay may tema tayong What I Did in My Personal Times of a Great Need. O ano ba yung ginawa ko sa aking mga personal na oras sa matinding pangangailangan. So before po tayo mag-start at mag-share ako ng isang patotoo na kung paano ako tinulungan ng Panginoon sa oras ng aking pangangailangan, sa personal na pangangailangan. At kung ano ba yung wisdom na ibinigay sa akin para malagpasan niya. Sige, pray muna po tayo. Yes Lord, Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo, Panginoon, na ibinigay mo sa iyong lingkod, Panginoon, upang makapag-share, Panginoon, ng kabutihan mo, Panginoon, sa akin, Lord God, Panginoon, at sa mga nanonood ngayon, Lord God. Salamat, Lord, Panginoon, patuloy na, Panginoon, nagabayan niyo ako, Lord God, itago niyo ako sa inyong likuran, Lord God. Mga Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, na makita nila, O God, Panginoon, at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang mapagpurian, O God, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buhay ko, Lord. Salamat, Lord, ikaw ang siyang magitna, Panginoon, ikaw ang siyang kumilos sa aking buhay, O God, Panginoon, sa araw ito, Lord God. At tanging pangalan mo lamang ang maitaas at mabigyan ng papuri, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nanonood, Panginoon. I-bless mo sila, Lord. Sa mga sumusubaybay, Lord, i-bless mo sila. Maging kanilang mga pamilya, Lord God. Yung mga nasaan mang lugar, Panginoon, nasa ibang bansa man, Lord God, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na guidance sa ibigay sa kanila, Lord God. Salamat, Lord. Gabayan niyo po ako sa oras na ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. Ang tema po natin, ulitin ko po, is what I did in my personal times of a great need. Siyempre, ang objective po natin dito, number 1, is upang maisalaysay ang mga personal na karanasan nung dumaan ako sa mga oras ng matinding pangangailangan at kung paano ito nalampasan. Pangalawa, upang maibahagi ang kahangang paraan na dinala sa akin ng Diyos upang magtagumpay sa mga panahong ito ng matinding pagsubok. Pangatlo, upang makahikayat ito ng mga dumaranas ng parehas na suliranin o problema. Pang-apat, upang may pagmalaki ang Diyos sa pamamagitan ng aking patotoo. So, ano nga ba yung ginawa ko nung times na dumaan ako sa matinding problema? Share ko lang po, unang-una sa personal ko. Kasi may 3 po ako na i-share sa inyo. Unang-una yung personal ko talaga. Yung sa akin lang. Hindi kasama yung family ko, hindi kasama yung ibang mga bagay. Yung sa akin, siguro may sasabi kong isang napakalaking pangangailangan. Although, maliit lang ngayon na problema, pero nung times na yan is napakahirap para sa akin. Magpa-first year college po ko noon. Share ko lang po para hikayat ng ibang mga estudyante, lalo na sa mga estudyante ngayon na nag-aaral. First year college ako noon, first day, yon. Sobrang masasabi ko na parang hirap talaga. Dumaan talaga ako sa matinding pangangailangan ng first day ko sa college. Wala as in talaga akong pera. Actually, pang-financial talaga siya. Wala talaga akong pera. Ang laman lang yata ng bulsa ko noon is 14 pesos. Nakatira ako sa Tansados. So, sasakay ka pa ng tricycle, papuntang Hulo. So, magkano yun? 10 pesos. Ang pera ko, 14 pesos. Ngayon, sabi ko, yung gagawin ko, 14 pesos na lang. So, nag-pray ako sa Lord na ikaw nang bahala. Lord, gumamit ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa akin. At answered prayer, nung time na sumakay ako sa tricycle, sa jeep, sabi ko sa driver, sumakay ako dun sa tabi niya. Sabi ko, Maman driver, pwede po bang 7 pesos muna po ang ibayad ko. Kasi po 14 pesos na lang po yung laman ng bulsa ko. Naglakas loob ako kaysa mag 1, 2, 3. Baka makagawa pa ako kasalanan nung time na yun. At alam ko naman nakakilala na ako sa Lord. Kasi grade 12 nakakilala na ako sa Lord. At napunta ako sa Celeb na Botas. Then sabi ko sa tricycle driver, sa jeepney driver, sir, pwede po ba 7 pesos na lang yung ibayad ko? Kasi po 14 pesos lang po kasi yung baon ko ngayon. Sabi,
Ganun ba? Sige, huwag ka na magbayad. So, sabi ko, thank you Lord. Kay buti mo talaga. Sabi ko ganun. Medyo naiyak pa nga ako ng time na yun kasi ang bait-bait ng driver. Sabi niya pa nga mas okay yan na nagsasabi ka kaysa mag 1, 2, 3 ka. Estudyante ka pa naman. Doon ko na ramdaman yung care ng Lord sa akin. Yung pagtulong sa akin ng Panginoon. Kasi sobrang gipit talaga ako noon. Actually po, ang trabaho ko lang po kasi noon, nagtatanggal po ako ng alimasag sa lambat. Inuupahan po kami. Sakto po nung time po kasi na yun, walang mga huli yung mga bangka na alimasag. So, yung natira kong pera na 14 pesos, at sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa araw ng bukas. Kasi first day ko sa college. Yun, salamat sa Lord kasi tunay nga na kumikilos talaga siya sa buhay natin. At sa buhay ko na, biruin mo, sabi yung jeepney driver na, sige, wag ka na magbayad. Praise the Lord. Wag ka na magbayad. Yan mo na lang yan, itabi mo na lang yan sa baon mo, pagkain mo, hindi ka pamasahe mo pa uwi. At laking pasasalamat ko talaga na mabuting yung puso ng driver. Sabi niya, ako rin may anak na na dalawa. Isang babae, isang lalaki. Tapos parang nagkwentuhan din kami na dumating kami sa point rin na ganyan, na wala din ako maibigay sa mga anak ko. Pero, pinagpapasa Diyos niya lang daw. At tunay nga ang Lord ay kumikilos. Kaya sabi ko sa kanya, thank you, sir. Sa susunod, babawi ako sa'yo. Laking pasasalamat ko nun dahil may ginamit ang Lord. Na, alam mo yun, na babayad mo 7 pesos pero hindi ka na pinagbayad. Kaya nakapasok ako nun. At ito pa ang share ko po sa inyo. Talagang napakabuti ng Panginoon. Kasi yung 7 pesos, yung 14 pesos na pinambaong ko, 7 lang yung nagastos ko doon para sa pambaong ko. Actually, palamig lang yun eh. Tapos parang may nagbigay yata na classmate ko na pagkain. Sabi niya, hindi kaya ito nagre-recess. Sabi niya, pag hindi, busog pa ako. Pero gutom talaga ako na busog pa ako, sabi ko sa kanya. Then, makalipas yung yung buong araw ng school namin, pag-uwi ko. Alam niyo po ba na yung driver na sinakyan ko po nung hindi ako pinagbayad. Pag-uwi ko siya na naman po yung driver ko. Kaya salamat Lord kasi na-provide mo kung ano yung pangangailangan ko. Na alam mo yung heart ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pero salamat sa Lord. At nung driver na yun sabi, ikaw uli, sabi niya sa akin. Opo, kuya, sakto talaga yan. Sabi, inabangan mo yata ako sabi sa akin. Hindi po, sakto po talaga. Ganun po talaga uli gagawin ko. Kung sino mo yung masasakyan ko, sasabihin ko po na, shit na lang yung pera ko. At para makauwi, dahil wala akong pambaon. Sabi niya, sige, sakay ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko, promise talaga kuya, pag nakita tayo, babawi talaga ako. Sabi, hindi, okay lang yan. Basta mag-aral ka ng mabuti. Makapagtapos ka lang. Diba college ka na? Sabi ko, opo, college na po ako. Sige, mahi ka na uli. Libre ko na uli pamasahe mo. Sabi niya sa akin ganun. Kaya, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko, yung pangangailangan, di ba sabi niya nga, iniisip pa lang natin, sasabihin pa lang natin, bubuka pa lang natin mga bibig. Alamin na kung ano yung pangangailangan natin. Na kung ipagkakatiwala natin sa Lord, yung buhay natin, yung araw, di ba sabi nga wag mong isipin yung araw ng bukas kasi panibagong problema na naman yun, panibagong pangangailangan na naman yun. At tunay nga ang Lord ay siyang kumikilos sa buhay ko, hindi niya ako pinapabayaan. Na hanggang ngayon hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. At salamat sa Lord kasi sa oras na nangangailangan ako ng sobra, nandiyan siya para mag-provide. Gumagamit siya ng tao. Sobrang daming taong tumutulong sa akin during na nag-aaral ako. At laking pasasalamat ko, hindi pa din alam ng Lord yung heart ko na makapagtapos ng trabaho, ay ng pag-aaral. So, nung time na yun, actually po, pinag-pray ko talaga na makapagtapos po talaga ako. Kasi po, wala po talaga nagpo-provide sa akin. Kasi mga magulang ko hindi rin po kaya akong pag-aralin, hindi rin ako bigyan ng assistant, hindi rin ako mabigyan ng ng pambaon. Hindi ako mabigyan ng pambaon araw-araw, bibigyan ako siguro mga 50, naintindihan ko naman po yun. Pagkakashare ko po sa 3 araw yun kung sakali. At kung kumikita naman po ako sa pag-aalimasag, kung ano yung kinita ko po, magbibigay ng pambili ulam,
ng pamasahe. At kung yung matitira, yun lang po yung pangbabaong ko. Kaya salamat sa Lord at laking pasasalamat ko din at napunta ako sa CLF na Botas. Nung medyo bago-bago pa ako, binigyan ako ng Lord ng transportation. Yun nga. At salamat sa Lord, binigyan niya ako ng bike. Ayun, na galing sa CLF na Botas. Ginamit sila ng Lord. At yun yung naging way ko sa araw-araw. Hindi na ako nag-aalala kahit wala akong bahan. Okay lang kahit di ako kumain. Bago umalis, kakain ako. Okay lang kahit di ako mag-recess. Na malaga meron akong transportation. Sobrang dali ng buhay ko noon nung nagkaroon ako ng bike. Kaya salamat sa Panginoon, pinupuri ko siya nung time na yon. Sobrang laking pasasalamat. Lord, may bike na ako. Salamat Lord. Alam ko Lord na sinasagot mo yung prayer ko. At yung bike na yun, yung naging kasama ko araw-araw. Sa pagpasok ko hanggang sa pag-uwi. At yung pag-iingat na binibigay sa akin ng Lord, yung wisdom na binibigay sa akin ng Lord, yung kalakasang binibigay sa akin ng Lord ng time na yun, sobrang laking pasasalamat ko sa Kanya. At na hanggang ngayon is, na dala-dala ko yun, yung blessing na binibigay sa akin ng Lord, hanggang makatungtong ako ng second year college, hanggang third year college, hanggang fourth year college. Salamat ko sa Lord yun. Tunay nga ang Panginoon, pag faithful ka sa Kanya, pag naniniwala ka sa Kanya, talagang didinggin niya yung panalangin. Siyempre, may mga prayer tayo na hindi niya agad sinasagot. Kumbaga parang sinasala niya muna kung makakapag-benefits ba ito ng kapwa mo, sa komunidad mo, sa family mo, at lalong-lalo na sa'yo. Kaya, salamat sa Lord na isang pinasasalamat ko din sa Kanya yung before ako mag OJT, binigyan niya na ako ng privilege na mapagtrabaho sa government, sa National Housing Authority, na ginamit ang isang tao na may isang mabuting puso. Na actually po nung time na yon, nagtatrabaho ako sa Xerox shop po nila. 2 years po ako nagtrabaho doon, naging Xerox attendant, printer, yun po. Doon ko po nairaos din yung pag-aaral ko, pambaon din, na-provide ko din po. At actually, 1,000 po ata every week. Yung sinasahod ko, 200 a day. At nagamit ko siya sa pang-araw-araw kong buhay, sa pagpo-provide, sa pagkain. Kaya salamat sa Panginoon na ginagamit niya ang ibang tao para i-bless ako. At tunay nga ang Panginoon, hindi kanya hayaang matengga, hindi kanya hayaang kulangin. Kasi po nung time dumating sa point na pinasara na yung Xerox shop, kasi po yung machine po is nasira na. Then medyo mina na rin po. Nung time rin na yun, diningin ng Lord yung prayer ko na huwag niya akong hayaang magkulang. At yung time din po na yun, dito po sa shop po, biglang pumasok po si tita. Sabi niya, Roland, mag-ayos ka na. Bukas na bukas mag-start ka na. Bilang isang clerk processor B at liaison po ng dito po sa district po namin. At tunay yung Lord, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan sa oras na ano. Kaya nga lagi yung pinanghahawakan po yung Santiago 1, 2 to 3 na magalak lang tayo kung nakakaranas tayo ng mga pagsusubok sa oras ng mga pangangailangan. Hindi niya tayo iiwan. At alam natin na doon tumitibay yung pananampalataya natin. Mula noon hanggang ngayon pinanghahawakan ko talaga yung verse na yun na imbis na problema tayo, na imbis na magmukmuk tayo, isipin natin yung sinabi ng Lord na maging magalak tayo. Kasi once na masaya tayo, nakikagalak ang Panginoon. Once na malungkot tayo, nakikisama ang Panginoon. Tapat siya sa atin, hindi niya tayo iiwan. Tandaan po natin yan sa mga nanonood, lalo na sa mga estudyante. Magpatuloy lang po kayo. Kung sa tingin nyo, nahihirapan kayo dahil konti lang yung baon nyo, nahihirapan kayo. What if pa nga yung ibang tao? Nakagaya ko na dati, isa hirap na 14 pesos lang. Yun lang doon lang nagsimula. Na hanggang ngayon is nakatapos ako. Ginaid ako ng Lord. Hindi niya ako pinabayaan, kaya pinupuri ko siya, pinapasalamatan ko siya. Ang lagi nating panghawakan yung prayer natin. Kasi pag nagpe-pray tayo, kailangan hindi tayo nagda-doubt. Walang, maputupad kaya yun?
sasagutin kayo ng Lord yun. Hayaan natin yung prayer natin yung mangusap sa Lord. Na yung pananampalataya natin, yung gumalaw, yung faith natin, yun lang yung panghawakan natin. Kasi yun lang naman hinihintay sa atin ng Lord eh, na manampalataya tayo, di ba? Kasi man ang sumampalataya sa Kanya, di ba? Hindi niya pababayaan, hindi niya kakaligtaan. Sa kung minuto, segundo, oras ng ating buhay, nandyan siya para i-provide yung pangangailangan natin. Kaya kahit ko ang mga estudyante, yung mga nag-aaral ngayon, na ipagpatuloy lang, kapit lang sa Lord at huwag bibitaw. Kasi malaki yung plano sa atin ng Lord kaysa sa plano natin. Pag plano natin pinanghawakan natin, maliit lang yan. Pero pag ang plano ng Lord, yung sinundan natin, yung pinanghawakan natin, ganun kalaki yan. Mas malaki pa, hanggang langit ang plano ng Panginoon para sa atin. Kaya pinagmamalaki ko na ang Diyos ko ay buhay, ang Diyos ko ay makapangyarihan, at ang Diyos ko ang provider ko. Hindi lang sa pinansyal, sa kalakasan, sa katalinuhan, sa good health na ibinibigay niya sa akin sa pang-araw-araw. Sa kabila ng mga nararanasan ko, sa family ko, problema sa family, sa pinansyal, sa personal, lahat yun pinagkakatiwala ko sa Lord. Dahil siya lang ang may hawak ng buhay ko. Dahil siya ang nakakapit sa akin at hindi ako. Dahil kung ako ang nakakapit sa kanya, matagal na akong bumitaw. Pero ang Lord ang nakakapit sa akin, kaya pinanghawakan. Pinagmamalaki ko na ang Diyos ko ay buhay at Diyos ko ay patuloy na sumasama sa buhay ko at patuloy siyang nagpo-provide ng mga pangangailangan ko at ibinibless niya yung mga taong sa paligid ko. Laking pasasalamat ko na sa Panginoon yun. Kaya yun, maraming salamat sa mga nakikinig na ngayon sa ating ika-34 na yugto ng ating CLF 40 Day Pray and Fasting for the Nation. Salamat sa Lord sa pribilehiyong ibinigay niya sa akin, sa pribilehiyong ibinigay niya na makapag-share at makapag-inspire ng ibang mga estudyante na tulad ko na nag-aaral at yung mga balak pang mag-aral, yung mga nahihirapang financial. Laging tignan niyo lang yung pathway ng Lord, yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa akin at sa pagpapagamit niya sa akin bilang isang lingkod niya. Salamat. Pinupuri ko siya, pinasasalamatan ko siya sa buhay ko. Mula noon hanggang sa kinalalagyan ko, pinagkakatiwala ko na sa Kanya. Sa pang-araw-araw kong buhay, siya nang bahala. Kaya salamat sa Lord. Yan po, let's closing prayer na po. Yes, Lord, Panginoon, salamat Panginoon sa Lord God, na nakapag-share ko, Panginoon, ng isang patotoo na nagmumula sa iyo, Lord God, na tunay nga, Panginoon, na hindi ka nang iiwan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Lord, Panginoon. Na alam mo, Panginoon, ang laman ng aming mga isip, laman ng aming mga puso, at binibigkas ng aming mga bibig, Lord God, ay alam mo na, Lord God, kung ano ang pangangailangan namin, Lord God. Salamat, Lord. Maging ang mga taong nakapakinig ngayon, Lord God, i-bless mo sila, O God. Panginoon, i-bless mo ang kanilang family, O God. Panginoon, maging ang bansang ito, O God, dalangin namin, Lord, na tunay nga, Panginoon, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa bansang ito, O God, na tunay, Lord, yung mga nahihirapan, Panginoon, yung mga naghihikahos, O God, Panginoon, yung mga walang kakayahan, Panginoon, na i-provide ang kanilang mga pangailangan, Lord God, i-provide mo ito, Lord God, in Jesus' name, O God, Panginoon. We pray, Panginoon, na katulad kong mga estudyante, Lord God, patatagin mo, Panginoon, ang kanilang mga loob, O God, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, ihanda ang kanilang mga physical, spiritual na katawan, O God, Panginoon, na huwag sumuko sa buhay, na huwag panghinaan ng loob dahil may isang Diyos na handang mag-provide kung ating hihingin ay ibibigay niya. Salamat, Lord, Panginoon. Pinagdarasal namin, Panginoon, ng pamilya, O God, Panginoon, na may problemang pinansyal, physical, O God, Panginoon, spiritual, Lord God. Ikaw nang bahala, Lord God. We thank you, Lord. Panginoon, tunay nga, Panginoon, ikaw ang sinasamba ko. Panginoon, sinasamba namin, Lord God, at binibigyan ng mataas na papurit pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa akin, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyo, Lord God, at sa ikalalulhati mo, Lord God. At ikaw lamang, Panginoon, maparangalan sa oras na ito. At ikaw lamang, Panginoon, mabigyan ng pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. God bless.